Hello guys! Good morning rito at good evening dyan. At eto, pag-usapan natin, no? Punta ulit tayo sa impeachment nitong si Inday Sayad at mas mapapabilis ngayon ang proseso. Bakit po? Syempre, dahil sa kabubuhan nitong si Inday Sayad at sa katangahan ng kanyang mga sagot, ayan, mas napabilis tuloy. Bakit? Sapagkat yung dalawa pong complainant, no? Yung third and fourth impeachment case, no? Na complainants ay hindi na sila nagpasa ng kanilang sagot at katunayan nagbigay na sila ng motion at manifestation na hindi na sila sasagot sapagkat wala namang kasagot-sagot sa isinagot ni Inday Sayad, no? So, sa madaling salita, mas mapapaga ang simula ng impeachment ni Inday Sayad dito sa mababang kapulungan sa ating Kongreso. Okay? So, March 18, bukas, magsisimula ng determination of grounds. So, bukas yung kanilang initial convene, no? Para pag-usapan ang kanilang mga magiging proseso at aksyon sa pagdetermine ng sufficiency in grounds, no? O ibig sabihin yung sufficiency in grounds ito yung magiging translate into articles of impeachment once na ma-approve ng buong plenary ng buong Kongreso, no? By means of the both of 1/3 vote ng buong plenaryo. Pero ito guys, no, aside from sa hearing sa March 18, so magsisimula na ang proper hearing na tinatawag. Initial is tomorrow. Ang proper hearing ay napabilis at magsisimula na sa March 25, okay? So dito na sa March 25 at mukhang magtutuloy-tuloy na ang pagsubpwena dito sa mga bangko ni Inday Sayad in relation with her SALN at pati ang proseso kung paano ang gagawin nilang proseso pagko-coordinate sa judiciary at sa BGMP para naman dito kay Caramil. O, di ba? So, si Inday Sayad, sa kabubuhan, lalong natataranta ngayon. What the heck? Alam nyo guys, itong si Inday Sayad, no, sa kabubuhan ng sagot nila, isipin mo ba naman na pati yung mga abogado bubo rin, no? Ang gusto nila ipa-dismiss yung kasama sa sagot nila gustong ipa-dismiss yung kaso na yan, impeachment case na yan na isinampalaban sa kanya. Teka lang, baka nakakalimutan ni Inday Sayad na ang may power lang para judge, no, anong tawag rito? Mag-dismiss, mag-acquit, or mag-convict, walang iba kundi ang Senado. So wala po sa power ng Kongreso, mga bobo. Ang sa Kongreso lang is determine ang sufficiency in grounds, no? So, at saka yung sufficiency in forms and in substance. So, nagawa na yon. So, ngayon, nandito tayo sa pangatlong stage, yung sufficiency in grounds. At hanggang dun lang ang Kongreso ma-determine nila at maiakyat sa Senado. Pagdating sa pagdidismiss o pagko-convict, trabaho na po ng Senado yan. Ewan ko ba, magagaling na abogado to pero napakabobong hinayupa. Pero, eto guys, so abangan natin So tandaan natin huwag natin kakalimutan, i-kalendaryo na natin. Ang first proper hearing mangyayari na sa March 25. So mas napaaga na siya, hindi na siya sa April 8, no? At nag-release na rin ng memo ang Kongreso, ang House Speaker, na itutuloy lang ang impeachment kahit may
recess, kahit naka-recess ang buong Kongreso, magtutuloy ang impeachment. So, nagbigay na silang memo sa Committee on Justice. So, wala na itong atrasa. Inday Sayad, buhay ka pa ba? Mga didilis na bobo, buhay pa ba kayo? Anyari na sa inyo. Magkakalabasan na ng ebidensya. Malapit na. Okay? So, yun lang. Muna. So, mas napaaga na ang hearing, which is good job, no? Sa mga bubundidilis dyan, mga may sayad, ang tatay nyo ay karton, ang tatay nyo ay preso. Natili kayo mga bobo at may sayad. So, pagkatong may sayad, laging high blood. Bye!